Hello, hello mga kabiyahero. Ito na naman po tayo sa ating Biyahero Series Adventure. Ngayon, babiyahe tayo papunta ng Davao. Sabi nila, may magandang lugar daw doon sa may Samal Island. So first stop, syempre, airport muna tayo. For more tips and guide sa ating mga biyahe, please like and subscribe to our channel. Tuwing may biyahe tayo, inuugali natin na laging maaga sa airport at least 3 hours before our flight. So, eto, boarding time na ang mga tropa. At yan, si Caleb. Siyempre excited na siya makita yung Samal Island. First time namin bumiyahe ng Davao, gusto ko rin makita kung gaano talaga kadisiplinado yung mga tao doon. Ayan, at last, andito na kami sa Davao. Makikita mo talaga na ang Davao, halos siyang Manila na. Sa dami ng ilaw na yan na nakikita mo. Ganyan kaprogresibo ang Davao City. Ayan, finally, touchdown na tayo sa Davao. Katropa Biyahero, welcome to Davao City. Gabi pala ang arrival namin dito sa Davao. So, for tonight, ang unang-unang gagawin natin, syempre, mag-check-in tayo sa hotel. Overnight lang pala tayo dito. So, for this night, sama-sama muna kami sa isang kwarto. Para medyo makatipid din tayo, syempre may budget tayo. Meron din palang free breakfast tong hotel na to. So, after namin mag-breakfast the next morning, syempre, diretso na kami sa biyahe. Ito, dumaan muna kami sa grocery para bumili ng mga kakailanganin namin. At syempre, yung mga katropa, alam mo na kung ano uunahin nila. Bago kayo tumawid ng Samal Island, siguraduhin nyo na kompleto na lahat ng dala nyong pagkain. Lalo na tubig, soft drinks, yung tubig ha, yan ang pinaka-importante. At yung mga snacks o pagkain na gusto mong baunin. From Davao City, tatawid tayo sa dagat gamit ang barge, papunta sa Samal Island. Around 20 to 30 minutes din ang biyahe nito, maiksi lang. Ayan mga katropa, landed na kami dito sa Samal. Katropa Biyahero, welcome to Samal Island. Hayaan niyong ipakita namin sa inyo kung ano yung makakita niyo dito sa Samal Island. Yan, ang first stop namin syempre, papunta dun sa bangka. Para mag-island hopping muna tayo or ikutin natin yung mga isla dito sa Samal Island. Yung boat na kinuha namin, ito yung malaking boat. Ang tawag dito sa ibang island, party boat. So, ito kinuha namin exclusive para sa grupo lang natin, para sa mga katropa. Ang laki nitong boat na to. Kasyang-kasya dito ang pamilya at ang mga katropa. Hi Caleb, ayan, ilalalayan pa niya si Daddy. Sa tour package na to, kasama na pala dito yung food para sa island hopping. Kasama na rin yung shuttle na magsaservice sa amin sa all throughout na biyahe namin sa Davao. Papunta sa Samal, pabalik ng Davao, pahatid ng airport. So lahat package na po yan. Maganda tong boat na nasakyan namin. So makikita nyo talaga maluwag na maluwag siya. May comfort room din yan ha. At ayan, may speakers. Pwede kayo magpatugtog at mag-party-party. So habang namamasyal kayo sa isla, hindi kayo maboboring. Siyempre ang mga katropa, nagutom kaming lahat ng pamilya. So kain muna tayo bago tayo mag-ikot at bumaba sa mga isla. Ito yung unang isla pinuntahan namin. Rock formation siya sa gitna ng dagat. Ang tawag daw dito Wishing Island. So ang ganda, napapalibutan siya ng mga gagandang coral sa ilalim. Bagong kain kami, so magpapahinga lang muna kami saglit. Maswerte kami. Napakabait ng bangkero namin o yung kapitan ng bangka namin. Dahil kung saan ang gusto naming unahing isla,
Doon niya kami dinadala. Ang ganda ng tanawin dito. Nature na nature. Itong sumunod na isla, ito naman yung tipo ng isla na nakikita natin sa mga nakaraan na napuntahan natin kagaya ng Siargao. Yung nasa gitna ka ng dagat. Pero ganito kababaw. Puti ang buhangin sa ilalim niyan. White sand din. Kaya napakagandang magtampisaw dito. Kaming lahat, syempre, takot tayong umitim. So, yung iba, nandito lang kami sa ilalim ng bangka para at least nakocoveran tayo sa araw. Syempre, silipin natin yung ilalim. Ayan yung sinasabi ko. Dito pala sa Davao, maraming klase ng starfish kayo makikita. At hindi maliliit ha, malalaki. Puting-puti yung buhangin sa ilalim makikita ninyo. Yan ang mga gustong-gusto natin pinupuntahan na lugar. Yung talaga ma-appreciate mo yung kagandahan, yung linaw ng tubig, at yung white sand. Talagang mag-e-enjoy kayo dito. Napakalinaw ng tubig. Ayan, si Caleb, sobrang happy niya na makita yung underwater dito. Later, mas makikita niyo pa yung mas magagandang underwater kung saan maraming corals. At dito naman sa next island na pinuntahan namin, nasa gitna ulit siya ng dagat. Pero dito, may mga konting water activities such as pwede ka mag-boating, pwede kang mag-jet ski, pwede ka ring mag-banana boat. Dito pala sa Samal Island, napakarami nagbebenta ng perlas. Kasi nandito yung Davao Pearl Farm, malapit. So, mag-ingat po tayo kasi minsan may mga nag-overprice dito. Very well organized itong biyahe na to. Yung sumundo sa amin sa airport na shuttle, nakapackage na yon. Yun din na naghatid sa amin sa hotel, hanggang sa island tour namin, hanggang pauwi namin ng Manila. So lahat ito, bayad na namin. Also, mas advantage yung naka-early booking ka sa mga hotels para sigurado na hindi ka mauubusan ng kwarto. Tuloy natin yung biyahe natin. Andito tayo sa may Coral Garden. Isang lugar kung saan ma-appreciate mo talaga yung ganda ng mga coral sa ilalim ng dagat. Medyo malalim tong area na to. So, sa mga hindi marunong lumangoy, or kahit marunong ka lumangoy, safety first. Hanggat maaari, maglagay tayo ng life jacket. Kami, marunong kami lumangoy. Pero just to make sure lang na safe na tong biyahe na to, nagsuot kami lahat ng life jacket. Meron pang isang advantage pag naka-life jacket ka. Mas makakakuha ka ng video na maayos. Lalo na yung mga footages na kailangan medyo steady yung kamay mo. Ito nga naka-life jacket na nahihirapan pa ako. Pero at least, kahit pa paano, sturdy siya. Ito, konting trivia lang. Ang Samal Island ay nakaseparate na sa Davao. So, ang Samal Island ay may sariling gobyerno na hindi na sila naka-attach sa Davao. May sariling mayor, vice mayor, may mga barangay. So, sarili na nila yung isla nila. Ang galing, no? At least, umaasenso ang Samal Island. Sa mga biyahe na ganito,
Ang sarap pagmasdan ng ilalim ng dagat. Para kang nasa ibang planeta. May sariling mundo ang mga isda kung saan nabubuhay sila dito sa mga corals na to. Kaya tayo, pangalagaan natin ang underwater, lalo na yung mga dagat. Huwag tayo magtapon ng basura, panatilihin natin malinis at malinaw ang tubig. Siyempre, para sa mga future generations, lalo na pag lumaki yung mga anak natin, ganito pa rin kalinaw ang dagat sa Pilipinas. Ang galing na mag-video ni Caleb. Kita mo, nakuha niya yon. At dito sa next island, ito yung Starfish Island. May makikita ka ditong starfish na medyo nakakatakot pero safe hawakan. Ayan siya. Ito pala yung tinatawag na horned starfish. Ang ganda niya tingnan. Pero pwede nyo hawakan, ibabalik nyo rin sa dagat. Let's preserve the life of these sea creatures. Siyempre, para dumami sila at masaksihan pa ng ibang mga generations. Ang na-appreciate ko talaga itong bangka namin. Napakarami niyang hagdan pababa. Meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron sa harap, meron sa likod. Hindi mahirap umakyat at bumaba. Ayan, nakita niyo naman si Caleb, talagang ina-assist niya yung mga tito niya. At syempre, dito sa bangka, pwede kayong mag-session ng mga tropa. Kasi party boat nga, habang nag-sound trip kayo, pwede kayong uminom ng konting salo-salo, and you enjoy the view, the beauty of Samal Island. Ganito kalinaw ang tubig dito sa Samal Island. Talagang may enjoy mo yung nature. Kitang-kita mo yung ilalim, yung mga corals. Sa mga ganitong biyahe ng tropa, siguraduhin natin na lahat tayo mag-e-enjoy. Every moment counts. So bawat memories, let's make it sure na treasure natin to. Again, ipapaalala namin na pagbababa kayo ng bangka, make sure na naka-life jacket kayo. Not unless talagang magaling kayo lumangoy or napapalibutan kayo ng mga naka-life jacket. Tandaan natin, isa lang ang buhay, so ingatan natin ito. Honest review for Samal Island, maganda siya. Worth it. Ang sarap balik-balikan, napakalinaw na tubig, napakabait ng mga tao, well-disciplined ang mga mamamayan ng Samal. After ng napakahabang island hopping, babalik na tayo sa hotel. Ito pala yung sasakyan namin. 2 tok-tok pabalik ng hotel. Ang bawat isang tok-tok, kasya ang 5. 3 sa likod, 2 sa harapan kasama na yung driver. Approximately, ang biyahe natin from island tour to our hotel is around 1 hour. So habang nasa biyahe tayo, enjoy muna natin ang magandang view ng Samal. Pag medyo mahaba ang biyahe, usual charge ng tok-tok dito is around 100 pesos to 150 pesos per head. Medyo pricey siya. Ang isipin na lang natin, ito yung mga panahon kung saan medyo maganda ang kita ng mga nagtotok-tok dito sa isla. So hindi laging ganito. Pag maraming turista, maganda ang kita nila. Pag wala, medyo mahina din. After 1 hour ng biyahe, dumating na rin kami sa hotel. Maganda tong hotel na to. Holiday Ocean View. Condotel siya. So, may katabi siyang parang yacht club kung saan nakaparada yung mga yate. Na-appreciate ko rin tong hotel na to dahil unang-una, meron siyang beach, meron swimming pool, at ito yung kwarto namin. Good for sharing yan, ha. Ang importante naman sa kwarto, pag nag-hotel ka, yung malamig, komportable, at syempre, malinis yung CR. At syempre, pag nasettle na natin yung mga gamit, kami ni Caleb, diretso na kami sa swimming pool.
Dito naman tayo sa pool, gagawa ng mga konting memories, yung katuwaan, picture taking. Ayan, syempre, hindi natin palalampasin yan. Ang ganda talaga ng view. Good morning, good morning. Ayan, so tayo, malabas na lang hotel muna. Punta tayo sa breakfast. Check tayo kung ano yung pwede natin orderin dito. So, paglabas po ng kwarto namin, ayan, makikita mo na kagad yung pool. Tsaka yung beach. Yan, dyan ako punta sa pool. Yan. Yan siya. So, dito naman yung papunta ng lobby. Oh, walang tao sa lobby. So, from the lobby, dito mo, ayan ang Holiday Ocean View. Alright. So, tingin mo. Dito ang beach. Ayan. Ang kanilang white sand beach. Maliit lang siya, pero ma-appreciate nyo kasi maganda siya. Ayan. May cottage din dyan. Good morning. Ayan, meron shower, dalawa. Okay, nasa baba daw sila. Okay lang. So, all alone, nagpe-prepare na. It's parang Gilbert, parang doon na sa beach, nag-swimming na. Morning. Ito pala yung daan papunta sa White Beach. So, hindi muna tayo mag-beach. Siyempre, ang gagawin natin, pupunta tayo sa dining para ma-prepare yung ating breakfast. Ayan, early bird talaga mga tropa. Sabay-sabay kaming kakain ng breakfast para sabay-sabay kaming alis papunta sa next tour namin. Alam mo kung ano masarap sa ganitong breakfast? Yung mga kwentuhan kung ano yung nangyari kagabi. Dahil kagabi, medyo may konti kaming session ng mga barkada. Konting inuman, kainan, kwentuhan, at konting katuwaan. At syempre, abangan ninyo yung part 2 nitong biyahe na to. Kita-kita tayo mga katropa biyahero. Hanggang sa susunod na biyahe. Salamat!